Justin Brownlee, gusto kuhain import nga ng New Zealand dahil nabilib sa nagawang performance niya dito sa FIBA. Posible kayang tanggapin nga ito ni Brownlee? At player ng New Zealand na si Corey Webster, nagpost sa isang social media at sinabing luto daw ang laban nila kontra Gilas Pilipinas, kaya daw nakuwang manalo ng Team Philippines. Di kalaunan, nabura niya na nga itong post niya na ito dahil mukhang napagsabihan niya siya. Number 22 sa FIBA ranking ng New Zealand ay nagawang matalo nga ng Gilas Pilipinas. Dito nga napatunayan ni Coach Tim na kaya na nilang lumaban sa big stage dahil nagawa nga nilang matalo dati ang number 6 na si Latvia, na hindi pa nga gano'ng kakumpleto ang lineup nila dahil wala pa nga din itong si AJ Edu na isa sa mga inaasahan niya nilang big man sa loob ng court. Hindi nga ganong kaganda ang umpisa dito ng Gilas Pilipinas dahil nakagawa nga agad ng 8-0 run ang New Zealand. Kaya nga napa-early timeout nga itong si Coach Tim dahil kailangan niya talagang i-refresh at pagsabihan ng mga players niya dahil hindi nga nakakakuha ng mga magandang play itong Gilas. Tapos sobrang pangit nga rin ang depensa nga rin ng mga players niya. Kaya nga after the timeout ay doon na nabuhayin ulit ang mga fans dahil mukhang napagsabihan nga sila ng gusto. Dahan-dahan na nakuha nila ang rhythm nila at si Justin Brownlee nga ang unang naka-score dito para sa Gilas. Gumanda na nga rin ang flow ng offense nila dahil nga nakukuha nga nila ang magandang ikot dito sa triangle system at nakakuha nga sila ng open shots dito sa 3-point shot. Dito nga nakagawa ng 3 points itong si Dwight Ramos para at least mabigyan nga siya ng space at nakakuha nga ulit ng dahan-dahan na paghabol ang Gilas para makuha nila ang momentum nila. Ito nga yung inaantay ng mga fans, yung mabuhayin nga sila ng gusto dito sa venue dahil kung maaalam nyo nga mga Kao Sports ay home court advantage nga ito. Maganda nga rin ang naging pasahan ni Kai Soto at Junmar Fajardo dahil sa isang play na ginawa nga nila. Gawa nga kasi ng magandang drop pass itong si Kai para at least mabigyan nga ng easy 2 points itong si Junmar sa ilalim ng ring. Kuwang-kuwa nga ni Kai Soto ang first quarter mga Kao Sports dahil sa ganda ng mga nilalaro niya. Sunod-sunod din kasi ang basket na nagagawa niya. Tapos sa isang fast break pa mga Kao Sports dahil bumaba nga siya sa loob ay nabigyan nga siya ng pasa nito ni JB at napikian niya pa nga ang player ng New Zealand para at least makagawa nga rin siya ng easy points. Sa second quarter naman mga Kao Sports, nagpatuloy nga ang magandang offense dito ng New Zealand at lumawang na naman nga sila ng 8 points. Sunod-sunod na din kasi ang 3-point shot na nagagawa nila at pumapasok pa rin nga ito para sa end nila. Pero ito nga si Scottie Thompson, meron na naman niyang ginawang pampahype dito sa team niya. Nakagawa nga kasi siya ng isang rebound sa isang player nga ng New Zealand. Offensive yan ha. Tapos bigla kang binigyan niya naman ng drop pass itong si Junmar. Hiyawan na naman nga ang mga fans ito dahil sa nagawang highlight play na naman nga dito ni Scottie para at least mabuhayan niya ang mga fans at magbigay na rin ng energy dito sa kupunan niya. May nagawang run nga rin dito ang Gilas para at least makuha nga nila ulit ang kalamangan. Akala kasi nila ay gagawa nga ng low post play itong si Junmar pero bigla nga na nga lang kinik out ito para kay Scottie para at least makagawa nga ng 3-point shot. Dito nga nila nakuha ang kalamangan ulit dahil sa tres na nagawa na yun ni Scottie Thompson. Isama mo pa nga dyan mga Kao Sports yung nagawang big 3-point shot ni Justin Brownlee para at least makuha nga nila yung 6 points straight na kalamangan nila. Ito nga yung run na inaantay ng Gilas dahil nga sobrang pangit nga talaga ng first quarter nila. Pero dito sa second quarter, nakuha na nga nila ng gusto ang rhythm nila sa larong ito. Sa third quarter mga Kao Sports, dito na in-overpower ni Kai Soto ang kabantayan niya. Sa isang low post play kasi ay makikita mo na nag-improve na ng gusto itong si Kai at kaya niya na nga makipagbanggaan sa loob ng court. Nakaya niya nga lang ang kalaban niya nito at nakagawa nga siya ng 2 points. Sinundan pa nga ito ng fast break play ni Justin Brownlee para makuha nga nila ang 8-point lead dito sa third quarter. Ito talaga yung maganda dito sa Gilas mga Kao Sports, pag nakuha na talaga nila ang rhythm nila ay sunod-sunod na talaga ang pagpuntos nila. Nagawaan pa nga ni Corey Webster, isang player ng New Zealand, na umangal dahil feeling niya ay naluto nga raw sila sa larong ito. Kaya nga raw nakuha nga ng Gilas ang panalo na yun dahil home court advantage nga ang nangyari.
Pero di kalaunan ay didelete niya naman daw ang post niya na yun after the game niya. Nakuha nga ng Gilas Pilipinas ang panalo mga ka-Sports dito sa New Zealand. Tandaan ninyo mga ka-Sports, number 22 nga sa FIBA World Ranking itong New Zealand. So, tumataas na nga rin ang kampiyansa dito ni Coach Tin na kaya nga nilang sumabay ng gusto sa mga malalaking kupunan at mga European team. Pero may mga rumors nga mga ka-Sports na gusto nga raw kuhaing bilang import itong si Justin Brownlee dahil nga sa gandang performance siya dito sa larong ito. May mga nagsasabi nga na maaari raw tanggapin or mabigyan ng malaking offer itong si JB, pero kay JB pa rin talaga daw ang desisyon na ito mga ka-Sports. Magandang opportunity nga rito kay JB mga ka-Sports dahil after nga ng finals na nasira nga ng gusto ang laro niya ay bumalik nga rin ang kumpiyansa niya dahil nga sa nagawang puntos at performance na nagawa nga ni JB dito sa FIBA. Kung maalala nyo mga ka-Sports, parang nasira nga ng gusto itong si JB, pero ngayon dahan-dahan na nga bumabalik ang kumpiyansa niya.